Matapos ang pasabog na kumpirmasyon ni Liza Soberano sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa hiwalayan nila ni Enrique, isang malaking tanong ang gumugulo ngayon sa fans at sa publiko. Bakit hanggang ngayon, tahimik pa rin si Enrique at nasaan na ba si Quen? Kung si Liza ay diretsahang nagsalita at nilinaw ang lahat tungkol sa kanilang breakup, bakit si Enrique ay nananatiling tahimik? May tinatago ba siya? O sadyang pinili lamang niyang manatili sa katahimikan? Sa episode na ito, susubukan nating himayin hindi lang ang dahilan ng kanyang pananahimik, kundi pati na rin ang tunay na ugat ng hiwalayan nila ni Liza. At kung may katotohanan nga ba ang mga issue ng third party or cheating. Bago natin sagutin ang tanong, balikan muna natin ang kanilang pinagdaanang kwento. Mahigit isang dekada ring naging isa sa pinakasikat na tambalan sa showbiz ang Liz Quen. Nagsimula ang lahat sa teleseryeng Forevermore, kung saan minahal sila ng masa bilang si Sander at Agnes. Sinundan ito ng Dolce Amore, Alone Together, at iba pang proyekto na nagpatibay sa kanilang pangalan bilang isa sa pinakamalakas na love team ng kanilang henerasyon. Ngunit hindi lang sa harap ng kamera umusbong ang kanilang kwento. Sa likod ng lahat, naging totoong magkasintahan sina Liza at Enrique. Dahil dito, mas lalo pang naging espesyal ang kanilang tambalan dahil ang chemistry na nakikita sa TV ay totoo rin sa totoong buhay. Noong 2023, nagsimulang umikot ang mga bulong-bulungan na naghiwalay na raw ang Liz Quen. Ngunit sa panahong iyon, pinili ni Enrique na itanggi ang chismis. Anya, we're good, we're just busy. At dahil sa pahayag na iyon, kumapit muli ang fans sa pag-asang buo pa rin ang kanilang idolong tambalan. Ngunit nitong 2025, tuluyan nang binasag ni Liza ang katahimikan. Sa Fast Talk with Boy Abunda, diretsahan niyang sinabi, "Quen and I have decided to separate ways." Malumanay ang kanyang tinig, puno ng respeto at pagpapakumbaba, ngunit malinaw at direkta. Hindi ito haka-haka o chismis na lamang, kundi kumpirmasyon mula sa mismong bibig ni Liza Soberano. Ayon kay Liza, hindi dahil sa third party o pagtataksil ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nilinaw niyang pareho silang tapat sa isa't isa hanggang sa huli. Ang tunay na dahilan, magkaiba na ang landas at priorities nila sa buhay. Si Liza, unti-unting pumasok sa mas malawak na mundo ng Hollywood at international na showbiz. Nakatuon siya sa mga bagong proyekto abroad, mga collab sa mga international artists, at mas malayang career path. Si Enrique naman, mas piniling tumahimik at mag-focus muna sa pamilya, negosyo, at posibleng local projects. Magkaibang direksyon, magkaibang timing, at sa kabila ng matinding pagmamahalan, dumating sila sa puntong mas kailangan nilang pakinggan ang sariling pangarap kaysa ipilit ang relasyon. Sabi pa ni Liza, "We grew apart. There's still a lot of love and care, but our priorities are different now." Kahit malinaw ang sinabi ni Liza, hindi pa rin mapigil ang mga haka-haka sa social media. Dito pumapasok ang isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng netizens, Jeffree O. May mga kumalat na chismis na di umano'y naging malapit si Liza kay Jeffree, na konektado raw sa industriya ng entertainment at malapit din kay James Reid. Para sa ilang netizens, baka raw ito ang tunay na dahilan ng breakup. Ngunit tandaan natin, lahat ng ito ay puro haka-haka lamang. Walang matibay na ebidensya o kumpirmasyon mula kina Liza o Enrique. Sa mismong panayam, diretsahan at mariin na sinabi ni Liza, there was no third party involved. Kung pagbabasehan ang kanyang salita, malinaw na hindi cheating, kundi career at personal growth ang nagtulak sa kanilang paghihiwalay. Pero gaya ng alam natin sa mundo ng showbiz, mahirap pigilan ang mga chismis, lalo na kung may mga pangalang nadadamay. At dito na nga nagsimula ang mas malaking tanong. Kung si Liza ay nagsalita na, bakit si Enrique hanggang ngayon ay tahimik pa rin? Una, respeto kay Liza. Maaaring pinili ni Enrique na huwag magsalita dahil sapat na ang mga sinabi ni Liza. Malinaw na niyang sinabi, walang third party, walang cheating. Kung uulitin pa ni Enrique, baka magmukha lang paulit-ulit o baka magmukhang kontradiksyon. Ikalawa, pagpili ng privacy. Maaaring para kay Enrique, hindi lahat kailangang ilahad sa publiko. Ang hiwalayan, kahit celebrity ka, ay isang personal at masakit na yugto. Ikatlo, career strategy. Posibleng naghahanda si Enrique para sa isang big comeback.
At baka iniisip niyang mas magandang magsalita sa tamang oras, sabay sa kanyang pagbabalik. Ika-4, avoiding drama. Kapag parehong nagsalita, madalas ay nagkakaroon ng he said, she said na drama. At bilang gentleman, baka pinili ni Enrique na huwag nang dagdagan ng ingay. Kung susuriin nating mabuti, baka ang katahimikan ni Enrique ay hindi lamang tungkol sa media strategy, kundi tungkol din sa personal na proseso ng kanyang healing. Hindi biro ang mawala ang isang relasyon na tumagal ng higit isang dekada. Hindi lang simpleng relasyon ang natapos, kundi isang partnership na parehong personal at pang-showbiz. Para sa isang taong nagmahal ng totoo, masakit ang biglaang pagbabalik sa spotlight para lamang magsalita. Minsan, mas mabuting manahimik muna, maghilom at maghintay ng tamang oras bago muling harapin ang publiko. At noong Agosto 14, naging usap-usapan sa showbiz ang posibilidad ng muling pagtatambal nina Enrique Hill at Julia Barreto. Ayon sa ulat, nagkaroon sila ng meeting kasama sina Direktor Antoinette Jadaone at Dan Villegas, pati ang Project 8 Projects at MQuest Ventures, para sa bagong teleseryeng Hello Heaven na ipapalabas sa TV5. Ito ang magiging unang pagkakataon sa halos 10 taon na muli silang magsasama sa isang proyekto matapos ang kanilang tambalan sa Mirabela. Sa isang lumang panayam noong 2014, nabanggit pa ni Enrique na si Julia ang pinaka-naging close niyang leading lady sa Mirabela. At mula rito, nabuo ang isang magandang pagkakaibigan na nagsilbing pundasyon ng kanilang on-screen chemistry. Kung tuluyang mabuo ang tambalang ito, maaari itong maging susunod na malaking love team sa primetime romance. Isang bagong yugto para kay Enrique, kasama ang isang leading lady na may natural na chemistry at matibay na pinagsamahan. Minsan ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita. Maraming nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring pahayag si Enrique, pero baka ito mismo ang kanyang mensahe, na hindi lahat kailangang ipaliwanag at hindi lahat kailangang sagutin. At tungkol sa isyung cheating, diretsahan na wala. Wala umanong third party, wala umanong pagtataksil. Ang kanilang breakup ay simpleng bunga ng pagbabago ng landas at priorities. Sa huli, respeto at pagmamahal pa rin ang nangingibabaw. Dahil kahit natapos na ang liskwén bilang magkasintahan, mananatili silang bahagi ng isa't isa at bahagi ng ating showbiz history. Ikaw, anong palagay mo? Tama ba na tahimik lang si Enrique o dapat magsalita na rin siya? I-comment mo na yan sa baba at huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng showbiz balita at kwento.